No? So mo gina akong giingon ganiha nga bisan pag unsa kagamhanan ang Ginoo, daagid siya butang nga dili niya mahimo. Ingon siya ganiha, walay imposible sa Ginoo. Sa tao imposible, pero sa Ginoo walay imposible. Naay imposible sa Ginoo actually. Unsay imposible sa Ginoo? Ang paghimo og bakak. Imposible na sa Ginoo. Ha? Ang pagtuman sa Ginoo sa ilang gitagna nga wala nakabase sa Biblia, dili gid na og imposible gid na tumanon sa Ginoo. Mao gid na ato ang timan-an. Dili biya ni basta-basta ilahang gimensahe. Worldwide man ni siya, no, kay nagamit sila sa social media platform, no? So YouTube, as long as bisan asa ka nga nasod, bisan asa ka nga kalibutan, bisan asa ka nga lugar diri sa kalibutan, as long as naa ka ana nga mga gamit, internet, cellphone, app sa YouTube, posible gini mo ma-access nga mga bakak nga mga doktrina. So that's why kita naga-update pud ta, no, unsaon nga ma-refute, unsaon nga ma-disprove ang bakak nga ilahang gihimo. Kay ingon ani ra man gyud siya guys, no, dili ni siya pangdaot, dili ni siya pagpakaulaw sa ilaha, no, kay una-una ilaha na nang gihimo silang kaugalingon. Kanang daot na daan dili naman na siya kinahanglan pang daoton, di ba? Kay daot naman daan, igo na lang nato i-reveal ang ilahang kadaot, igo na lang nato i-reveal ang ilahang pagpakaulaw sa ilang kaugalingon, para na lang gyud intawon sa pipila ka mga tawo nga unta makatabang ta sa ilaha nga dili sila mailad, no? Kay usab na siya sa kanabang trabaho nga gihatag sa Ginoo sa ato. Ezekiel chapter 3 ko ito ato nang basahon. Posible gyud ta mapanilngan sa dugo sa mga tawo nga posible mailad nila kung wala ta naghatag og pahimangno. Kita man ang nakahibalo sa kamatuoran, kita man ang nakahibalo nga naay peligro mo abot. Unya wala nato gisultihan ang mga katawhan, ang dugo atong mga katawhan nga mailad nila sa ato silngon sa Ginoo. Dili gid pwede pasagdan. So ingon ana, dili gid siya pwede pasagdan. Every time nga naagid sila ipang mensahe diha nga nakita nato sa pulong sa Ginoo nga bakak gyud, no? Ato gid na siyang i-expose uban sa tabang og grasya sa atong buhi nga Ginoo. So dito ra gid sila sa time zone na bikil. Oras lang gali na, ha. How much more dito na sa adlaw. Kay sa adlaw guys, actually naagya po'y dako kay nga bikil. Unsa ako nakita nga bikil? Ang ilahang magong pagkuha sa adlaw is ilahang gibase ang Acts chapter 1 verse 3 katong 40 days. Diba? Gikan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, 40 days ana ning kayab si Kristo sa langit. Dayon ingon na dito sa Acts chapter 1 verse 11 ug 12, Sabbath day daw to siya ning kayab si Kristo sa langit. So that's why ang May 15 Sabbath pod, no, Bernis sa gabi po daw kuno ning kayab si Jesus Christ paingon sa langit. Now nganong naing ko nga naibikil sa counting. Ngano man ang ilang paagi sa pag-ihap sa 40 days is nagsugod sila sa pagkabanhaw ni Jesus Christ Sunday, nagsugod sila ihap og 1 dito sa following day na. Sa Lunes na sila nag-start og 1. Sa Monday, mao na nga ang ika-40th day is ang Biyernes. Pero matingala ka ano niyo ko nga libog. Matingala ka nga katupong pag-ihap nila sa ilahang outpouring of the Holy Spirit. Diba nagsugod og December 16. Magsugod sa December 16 ang first day sa 150 days or 5 months. Magsugod sa December 16. Karon ila ding nabasa sa Hosea chapter 6 1-3 nga nagingon dito nga after 2 days ayuhon sila sa Ginoo, and in the third day bubuan daw sila sa Ginoo sa tibuok gahom sa balaang espiritu. Mao na din to nga December 18 dayon ang ilahang gitagna sa una nga bubuan sila sa balaan nga espiritu. So ang ihap day nila gikan sa 16 after 2 days or sa third day bubuan sila. Man sila nagsugod og ihap sa mismong first day sa 16. So ilang ihap? 16, 17, 18. So diha sila nagsugod og ihap sa 16. Dayon ang ilaha ding ikatulo nga adlaw is ang 18.
Lahi ang ilahang paagi po sa pag-ihap dito sa 40 days. Kaya nagsugod sila ihap, dili man sa Sunday. Kaya di ba, Sunday man nabanhaw si Jesus Christ. Supposedly, dito po ka muuna og ihap sa Sunday. 1 ka dito, 1. 2 na dayon ang imuhang Lunes, 3 na din imong Martes. Paingon sa ika-40th day, Huwebes na siya mo, hunong. So, dili Biyernes. Karon lahi-lahi ang ilang pag-ihap. Muna ingon ako nga bikil. Bikil gihapon kaayo kay ang ilang pag-ihap sa 40th day lahi, nagsugod sa second day na, pero ang pag-ihap nila dito sa outpouring of the Holy Spirit, nagsugod gyud dito sa first day gyud sa December 16. So may tumano na to ani, may tinuod ani. Ha? Katong magsugod ka og dako biya kay na siya og diferensya. Bisag kana lang nga sipyat nga gamay, dako kay siya diferensya kay ngano. Tanawa nagsugod sila sa Monday og ihap. Mao na nga naka hunong sila sa Biyernes ang ika-40th day. Biyernes dayon ila po din giingon dito sa John 1 ay sa Acts 1 11 ug 12 nga Sabbath day po daw kuno tong pagsaka ni Jesus Christ. Mura po kuno hay ning tugma-tugma pero naay bikil sa counting. Kay kung musugad gyud ka og ihap dito sa day gyud nga nabanhaw si Jesus Christ, dili gyud na siya Biyernes. Huwebes gyud na siya. No, dako kay diferensya. No, kung ihimuon nimo ana nga accounting, tumba gyud ang adlaw. Ang ilahang adlaw nga Sabado, wala gyud. Dili gyud matuman, no? Of which ako ang tan-aw, ang tama gyud nga pag-ihap katug yung magsugod ka sa first day. Kay ngano man, example nato. Ingon sa prophecy si Jesus Christ, mamatay siya and in the third day mabanhaw siya. Di ba? Namatay siya Biyernes, Sabado na sa lubnganan, pagka Domingo nabanhaw siya. Natuman ang tagna. Di ba? Kay gi-count na siya sa Hudiyo ang Friday, bisan na hapon na to siya namatay, pero good as day to siya sa Friday, one day to siya. Sabado, patay si Kristo, ikaduha nga adlaw, Domingo na dayon sa kadlawon, nabanhaw si Jesus Christ. Diba? Kay pagka Sabado sa hapon, sunset, Domingo naman na sa mga Hudiyo. So 3 days yun siya. Ang nagsugod og ihap, ahaman. Sa Biyernes yun. Pagkamatay gid ni Kristo, mo nang 3 days yun. Pero kung parehaso na to og ihap sa ilaha, namatay si Kristo sa Biyernes, musugod kag ihap sa Sabado na. Kay 3 days man daw si Kristo, pagka 3 days nabanhaw siya. Kung musugod kag ihap sa Sabado, sama sa ilahang gihimo nga nagsugod sila ihap sa 40 days sa the following day na. Sabado ang 1, Domingo ang 2, ika-third day unta Lunes. So Lunes unta nabanhaw si Kristo. Kung sundo na to sa ilahang paagi sa pag-ihap. No? Pag-ihap ra gali na guys. Gamay ra kayo na siya nga butang pero dako kay siya impact. Ang resulta ana nga ihap dako kay impact, no? Gamay ra kay na siya nga butang. Tanawang sa nahitabo nila, sipyat sila ihap sa 40 days. Ang resulta, sipyat pod. Di ba? Pero kung ibalik na to sa tama nga pag-ihap, i-pattern na to sa pagkamatay ni Kristo nga 3 days. Biyernes siya namatay. Biyernes namatay, Sabado na sa lubnganan, pagka Domingo nabanhaw siya. Nagsugod og ihap sa first day gyud. Ingon anaon po nato pag-ihap ang 40 days sa first day gyud. Nabanhaw siya Domingo. Lunes ikaduha, Martes ikatulo, Miyerkules ikaupat, hangtod sa 40th day, Huwebes na siya. Dili siya Biyernes. So, tumba po ilang adlaw. Natumba na ganiha ang oras, natumba na po ang adlaw. Ngano man, ngano ingana ra siya sa Ginoo, ingana ra kadali sa Ginoo gubaon. Kay ngano man, walay basihan sa pulong sa Ginoo. Wala gyud siya pundasyon sa pulong sa Ginoo ang ilahang pagpanagna. Mao na nga sayon ra gyud kaayo sa Ginoo bungkagon, gubaon, i-refute ang ilahang mga pagpanagna, no? So, ana lang, dali ra kayo. Adlaw og oras wala na, tumba na.